Isang sasakyang abandonado sa gilid ng kalsada ang nagdulot ng gulo sa mga residente ng Batangas. Nang buksan ang trunk, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng babaeng nawawala 2 araw na ang nakalipas. Ang imbestigasyon ay humantong sa isang madilim na lihim, ipinagbabawal na relasyon, at hindi kapani-paniwalang pagtataksil. Sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito, at ano ang motibong nais itago? Walang sinumang residente sa Barangay San Roque, Batangas, ang hindi nakakakilala kay Aling Nena. Ang pangalan niya ay laging binabanggit ng may pagmamahal, tulad ng isang taong nag-iwan ng magandang impresyon sa bawat hakbang. Si Aling Nena ay isang 31 taong gulang na babae, may malambot na mukha at mahabang itim na buhok na laging maayos na nakatali. Nagtatrabaho siya bilang isang administrative assistant sa isang maliit na kooperatiba sa bayan. Ngunit sa labas ng oras ng trabaho, siya ang takbuhan ng maraming tao. Tinutulungan niya ang mga hindi marunong sumulat, nagpapahiram ng maliit na halaga sa mga kapitbahay na nangangailangan, at madalas pang ang nagdadala ng pagkain kay Lola Berta na nakatira mag-isa. Walang nagreklamo tungkol sa kanya. Sa halip, lahat ay nagpapasalamat na nakilala nila ang babaeng iyon. Ang mga araw ni Aling Nena ay laging regular. Gumigising siya ng 5:00 para tulungan ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal, pagkatapos ay pupunta sa trabaho gamit ang kanyang paboritong scooter. Pag-uwi, lagi siyang naglalaan ng oras upang makipag-usap sa mga kapitbahay, magtanong kung kumusta sila, hanggang sa lumipas ang hapon at sumapit ang gabi. Lahat ay pere-pareho araw-araw. Hanggang sa 2 araw bago yumanig ng matindi ang maliit na mundo sa barangay. Sa unang umaga na hindi umuwi si Aling Nena, inakala ng kanyang ina na si Nanay Pining na nakitulog siya sa bahay ng kaibigan o baka nag-overtime bigla. Ngunit nang dumating ang gabi at hindi nakita ang scooter ni Aling Nena sa bakuran, unti-unting kumalat ang pag-aalala. Sinubukan ni Nanay Pining na tawagan ang cellphone ni Aling Nena ng paulit-ulit. Nagriring ngunit walang sumasagot. Siguro low battery, bulong niya. Bagaman ang boses niya ay mas nagpapahiwatig ng pagpapatahimik sa sarili kaysa sa tunay na paniniwala. Pagkaraan ng 2 gabi na walang balita, kumalat ang pagkabahala tulad ng manipis na usok. Sa umagang iyon, eksaktong nang tumunog ang kampana ng simbahan para sa unang misa, umiyak si Nanay Pining sa beranda ng kanyang bahay. Ang mga kapitbahay na nakakita ay agad na lumapit, at sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita ng pagkawala ni Aling Nena sa buong barangay. Nagsimulang magtipon ang mga residente. Ang ilan ay sinubukang magpatahimik, ang ilan naman ay sumama sa paghahanap. Sa isang sulok ng barangay ay nakatayo si Mang Tonyo, ang presidente ng samahan ng mga magkakapitbahay, na kilalang matapang ngunit mapagmahal. Tinawag niya ang ilang kabataan upang simulan ang paghahanap. Magsimula tayo sa daan papunta sa opisina ng kooperatiba. Baka nasira ang motor ni Ate Nena, anya. Tumango ang mga kabataan at nagmadaling maghanda, dala ang mga flashlight. Ang ilan ay nagmotor. Ang unang paghahanap ay walang nagbunga. Walang bakas ng motor ni Aling Nena. Walang palatandaan na dumaan siya sa kanyang regular na ruta araw-araw. Nalilito ang mga kapitbahay habang lalong nawawalan ng pag-asa si Nanay Pining. Nakaupo siya sa sala hawak ang larawan ni Aling Nena. Tinititigan ito na tila umaasa na biglang lilitaw ang kanyang anak sa pintuan at sasabihin na maayos ang lahat. Sa gitna ng paghahanap ng barangay kay Aling Nena, dumating din ang malapit na pamilya. Dumating ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si John, na nagmamadali mula sa Maynila. Ang mukha niya ay namumutla, magulo ang buhok, at tila hindi makapaniwala na ang kanyang ate, ang pinakamabuting tao sa buhay niya, ay bigla na lamang naglaho. Mabait si Ate, Nay. Walang masamang tao na gagawa ng masama sa kanya, anya ng may nanginginig na boses, sinusubukang tanggihan ang pinakamalalang posibilidad na nagsimulang bumalot. Ngunit may isang kakaibang bagay na napansin ang pamilya. 2 araw bago nawala si Aling Nena, mukha siyang medyo balisa sa bahay. Hindi tulad ng dati, mas madalas siyang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone na tila naghihintay ng isang partikular na mensahe o tawag. Nang tanungin siya ng kanyang ina, maikling sumagot si Aling Nena, may trabaho po, Nay. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay mas marami pang sinasabi kaysa sa kanyang mga salita. Naalala muli ni June ang huling pag-uusap niya kay Aling Nena. Sa nakaraang araw, may sinabi si Aling Nena na ngayon ay tila kakaiba.
John, kung sakaling magkaroon ako ng problema, tulungan mo ako ha, anya nang may bahagyang ngiti. Akala ni June ay biro lamang iyon o baka simpleng reklamo lamang sa trabaho. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila isang huling pahiwatig na huli na niyang napagtanto. Ang ikatlong araw ng paghahanap ay nagsimula ng maseryoso. Ang mga residente ay naglakbay sa ilog, sa bukirin, hanggang sa gilid ng maliit na kagubatan na hindi kalayuan sa barangay. Ang ilan ay kumalat sa highway, sinisiyasat ang bawat sulok na posibleng nadaanan ni Aling Nena. Sa wakas ay nakialam ang pulisya matapos na magawa ang opisyal na ulat. Dinalaw nila ang pamilya, tinanong ang ina at kapatid ni Aling Nena, at kinuha ang ekstrang cellphone ni Aling Nena na nakatago sa bahay. Nang tanungin ng pulisya kung may nabanggit ba si Aling Nena tungkol sa problema, lahat ay natahimik. Walang sinuman ang tunay na nakakaalam. Masyadong mabait si Aling Nena para pasanin ang iba sa kanyang mga problema. Ngunit ang katahimikan na yon ay lalong nagpabigat sa lahat. Dahil mas kaunti ang nalalaman, mas malaki ang kawalang katiyakan na bumabalot. Sa istasyon ng pulisya, isang batang investigador na nagngangalang Iisa Reyes ang binigyan ng paunang gawain na hawakan ang kaso ng pagkawala ni Aling Nena. Binasa niya ang ulat ng may kunot noo. Ang pagkawala ng isang adulto ay hindi bago, ngunit may kakaiba sa pagkawala ni Aling Nena. Walang kahina-hinalang transaksyon sa kanyang bank account, walang bakas ng pagpilit sa bahay, at ang kanyang motor ay hindi rin natagpuan. Ang katotohanan na si Aling Nena ay hindi ang tipo ng taong biglang umaalis ang nagpagulo pa sa kasong ito. Sa hapong iyon, dumating ang investigador sa Barangay San Roque upang siyasatin ang huling lugar na nakita si Aling Nena. Nagtanong din siya kung may nakakitang saksi kay Aling Nena sa huling araw bago siya nawala. Sinabi ng isang tindera ng karinderya malapit sa highway na nakita niya si Aling Nena na nagmamaneho ng motor bandang alas -5:00 ng hapon. Mukha siyang nagmamadali. Tense ang mukha niya, Hijo. Iba sa dati. Tinawag ko siya pero kumaway lang siya, sabi niya. Ang impormasyon na iyon ang naging unang bahagyang pag-asa. Ang ika-4 na araw ng paghahanap ay lalong tumindi. Nagpatuloy ang mga residente sa pagkalat ng mga poster ng larawan ni Aling Nena. Naging abala rin ang social media sa pagtalakay sa pagkawala ng mabait na babae. Umaasa ang lahat na nawawala lang si Aling Nena o baka nasira ang cellphone niya at nasiraan ang motor sa isang lugar na mahirap abutin. Ngunit habang tumatagal na hindi natatagpuan si Aling Nena, lalong bumigat ang damdamin ng lahat. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Nanay Pining. Tinitigan niya ang pintuan ng bahay, umaasa na anumang oras ay maririnig ang tunog ng motor ni Aling Nena. Tuwing may naririnig siyang sasakyan na dumadaan, tumatayo siya. Naghihintay, pagkatapos ay bumabalik sa pagkakaupo nang may mabigat na paghinga nang malaman na hindi iyon ang kanyang anak. Sa katahimikan ng bahay, patuloy siyang nagdarasal na sana ay maayos si Aling Nena. Bagaman ang kanyang puso ay nagsimula ng mayanig ng hindi masabi na takot. Ang ilang residente na malapit kay Aling Nena ay nagsimulang magkwento ng maliliit na bagay na maaaring hindi napansin noon. Sinabi ng isang kapitbahay na nakita niya si Aling Nena na tumatanggap ng parcel ilang linggo na ang nakalipas, ngunit mukha siyang naiilang nang kukunin ito. Ang parcel na yon ay hindi kailanman binuksan sa bahay. Mayroon ding isang kabataang lalaki na nagsabi na minsan niyang nakita si Aling Nena na seryosong nakikipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki sa gilid ng kalsada ilang araw bago siya nawala. Hindi ko narinig ng malinaw pero tila may sinabi si Ate Nena ng malakas, sabi ng kabataang lalaki. Ngunit, lahat ng impormasyon na iyon ay malabo pa rin at hindi nagbibigay ng malinaw na larawan kung ano talaga ang nangyari. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, lubhang nagbago ang kapaligiran ng barangay. Ang mga taong karaniwang nagkukwentuhan sa harap ng bahay ay ngayon ay nag-uusap ng pabulong, takot banggitin ang masasamang posibilidad. Ipinagbawal ang mga bata na maglaro sa malayo. Ang mga ina ay nagpapaalalahanan na huwag umuwi ng gabi. Ang anino ng takot ay tulad ng isang ulap na unti-unting kumakalat, ngunit tiyak na bumabalot sa bawat sulok ng barangay. Maging ang ilang residente ay nagsimula ng mag-isip-isip. May nagsabi na baka dinala si Aling Nena ng isang tao. May naghinala na nasangkot siya sa problema sa trabaho. Mayroon ding bumubulong ng hindi naglakas loob na banggitin ang pangalan, naghihinala sa isang tao sa sarili nilang pamilya. Lalo pang naging ligaw ang mga balita, at ito ang nagpabigat sa pamilya ni Aling Nena.
Sa gitna ng lahat ng panggigipit na iyon, isang bagay ang tiyak, ang pagkawala ni Aling Nena ay hindi lamang isang karaniwang pangyayari. Bawat segundo na walang balita ay lalong nagpapabigat sa tensyon. Umaasa ang lahat na uwi si Aling Nena. Ngunit sa kabilang banda, ang pinakamalaking takot ay nagsimulang lumaki sa kanilang mga puso. Bakit nawala si Aling Nena? Saan siya nagpunta? At bakit walang anumang bakas na natira? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin tulad ng madilim na ulap sa ulo ng lahat. Walang nakakaalam na ang tunay na sagot ay yayanig sa buong Batangas. At ang naghihintay sa kanila ay simula pa lamang ng isang misteryo na mas malalim kaysa sa kaya nilang isipin. Ang umaga sa Batangas ay dapat nakaraniwan lamang. Tunog ng manok na tumilaok, nagtutulak ng kariton ang nagtitinda ng gulay, at hamog na nakabitin pa sa damo. Ngunit sa araw na iyon, ang natitirang katahimikan sa Barangay San Roque ay napunit ng isang balita na kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Bandang alas -7:00 ng umaga, isang nagmamaneho ang nagulat sa istasyon ng pulisya na natagpuan niya ang isang itim na Toyota Vios na iniwan sa gilid ng kalsada malapit sa maliit na kabubatan sa daan papuntang mataas na kahoy. Bagaman mula sa labas ay hindi mukhang kahina-hinala, ang likurang bintana ng sasakyan ay puno ng hamog mula sa loob at isang kakaibang amoy ang dahan-dahang lumalabas mula sa puwang ng pinto. Ang ulat na iyon ay agad na nagpagalaw sa mga investigador. Si Isa Reyes, na humahawak sa kaso ng pagkawala ni Aling Nena, ay kasama sa pangkat na pumunta sa lugar. Nang dumating sila, tahimik pa rin ang lugar. Ang kalsada ay madalas na nadaanan. Tanging mga puno ng mahogani, mga palumpong, at tunog ng mga insekto ang malinaw na naririnig. Ang Toyota Vios ay nakaparada ng bahagya na tila iniwan ng nagmamadali. Ang kaliwang gulong sa harap ay medyo nakasawsaw sa malambot na lupa at ang likurang bintana ay tila maulap. Ang plaka ay natatakpan ng putik na tila sadyang itinago ng isang tao ang pagkakakilanlan ng sasakyan. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Lalo pang lumamig ang hangin sa umaga nang kunin niya ang rubber gloves mula sa kanyang bulsa. May kakaiba sa sasakyang ito. Ang pakiramdam na iyon ay dumating bago pa man nila hawakan ang pinto. Tingnan ninyo ang paligid, sabi niya sa dalawa pang miyembro na agad na kumalat sa mga palumpong upang matiyak na walang ibang nagtatago o nag-iwan ng bagong bakas. Nang bubuksan na ni Reyes ang pintuan sa harap, isang matalim na amoy ang tumusok sa kanyang ilong. Bago pa man buksan ang susi, isang uri ng bulok na amoy na hindi maaaring maling makilala ng isang taong nakahawak na ng mga kasong kriminal. Ang amoy ng nagsisimulang mabulok na katawan ng tao. Lumunok si Reyes. CJ. Suriin natin ang trunk, anya nang may pigil na tensyon sa boses. Ang dalawa pang pulis ay nakatayo sa likuran ng sasakyan. Nang dahan-dahang itinaas ang pintuan ng trunk, lumabas ang malamig na hangin na may halong bulok na amoy na tila nagtataboy sa sinumang mangahas lumapit. At sa loob, nakahiga ang isang babae na nakabaluktot ang katawan, nababalutan ng luma at kalahating nakabuklat na tela. Ang kanyang balat ay nagsisimula ng magpakita ng mga tanda ng pagkabulok. Ngunit malinaw na nakikita na siya ay isang bata pa at hindi estranghero. Isa sa mga pulis ang umatras habang tinatakpan ang bibig, pinipigilan ang reflex na sumuka. Tinitigan ni Reyes ang bangkay ng may tensyon. Mahaba at itim na buhok, pamilyar na pangangatawan, katawan na tila nakadamit pa ng maayos bago masira ng kalagayan. Kumirot ang kanyang puso. Ito kaya si Aling Nena? Huminga ng malalim si Reyes. Alam niyang malaki ang posibilidad, ngunit hindi siya dapat magmadali. Tinawag niya ang team ng identification. Agad na maglagay ng police line. Huwag hayaang lumapit ang mga residente, anya. Ngunit ang masamang balita ay laging mas mabilis kaysa sa anumang utos. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ilang residente na dumadaan ang huminto sa kanilang motor at nagsimulang sumilip mula sa malayo. Nang mailagay ang police line, umatras si Reyes upang bigyan ng espasyo ang forensic team na suriin ang kondisyon ng bangkay. Mula sa posisyon ng bangkay, malinaw na hindi namatay ang babae dahil sa ordinaryong aksidente. May mga pasa sa braso, gasgas sa gilid ng mukha, at isang manipis na pulseras sa pulso. Pulseras na hindi namamalayan ay nagpaalala kay Reyes sa larawan ni Aling Nena na nakita niya sa bahay ng pamilya. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng bangkay sa Barangay San Roque. Hindi nagtagal bago nalaman ng pamilya ni Aling Nena ang balita.
Nakita ng isang kapitbahay na dumadaan ang police line at agad na tinawagan si John. John, may natagpo ang sasakyan, anya. May bangkay ng babae. Nanginginig ang kanyang boses. Agad na natahimik si John, tila huminto ang buong mundo niya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang dibdib na parang martilyo. Walang pag-aalinlangan, umalis si John at Nanay Pining papunta sa lugar, sinundan ng ilang kapitbahay na nag-aalala. Nang dumating sila, agad silang pinigilan ng pulisya na lumapit. Paumanhin po, Ginoo, Ginang. Mangyaring maghintay dito. Hindi pa tapos ang identification, sabi ng isang opisyal. Ngunit sino ang makakapigil sa isang inang halos mabaliw sa takot na mawalan ng anak? Nagpumigla si Nanay Pining. Gusto kong makita kung anak ko ba yan. Pakiusap, sagutin niyo. Humagulgol siya nang hindi mapigilan. Sinubukan ni John na patahimikin ang kanyang ina. Ngunit siya mismo ay halos mawalan ng lakas. Gusto niyang malaman, ngunit takot din siyang malaman ang tunay na sagot. Malumanay na lumapit si Reyes. Ang hangin sa umaga ay lalong lumamig nang kinuha niya ang rubber gloves mula sa kanyang bulsa. May mali sa kotseng ito. Ang pakiramdam na iyon ay lumitaw bago pa man nila hawakan ang pinto. Subukan niyong tingnan ang paligid, anya sa dalawa pang miyembro na agad na nagkalat sa mga damuhan upang tiyakin na walang ibang nagtatago o nag-iwan ng bagong bakas. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng bangkay sa barangay San Roque. Hindi nagtagal bago nalaman ng pamilya ni Aling Nena. Isang kapitbahay na dumadaan ang nakakita sa police line at agad na tinawagan si John. John, may kotseng natagpuan, anya. May bangkay ng babae. Nanginginig ang kanyang boses. Agad na natahimik si John, tila huminto ang buong mundo niya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang dibdib na parang martilyo. Ngunit nang ilagay ang police line, umatras si Reyes upang bigyan ng espasyo ang forensic team na suriin ang kondisyon ng bangkay. Mula sa posisyon ng bangkay, malinaw na hindi namatay ang babae dahil sa ordinaryong aksidente. May mga pasa sa braso, gasgas sa gilid ng mukha, at isang manipis na pulseras sa pulso. Ang pulseras na hindi namamalayan ay nagpaalala kay Reyes sa larawan ni Aling Nena na nakita niya sa bahay ng kanyang pamilya. Samantala, ang kapaligiran ng ospital ng gabing iyon ay tila nakulong sa hamog ng kalungkutan. Malabo ang ilaw ng mga pasilyo, habang ang mga upuan sa waiting area ay halos puno ng mga residente ng barangay San Roque na dumating upang magbigay ng suporta. Ngunit walang sinuman ang tunay na makakapagpatahimik sa pamilya ni Aling Nena matapos na ilabas ang opisyal na pahayag. Ang bangkay sa trunk ng sasakyan ay talagang siya. Ang mahabang pag-iyak ni Nanay Pining ay umaalingaw pa rin sa mga pasilyo ng ospital. Nakaupo si June sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay putlang-putla tulad ng papel. Ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa labis na pag-iyak. Samantala, ilang kamag-anak ang yumakap sa kanyang katawan, sinusubukang mag-alok ng yakap na hindi kailanman sapat. Kilala ng lahat si Aling Nena bilang isang babae na walang kaaway, laging nakangiti sa sinuman, at madalas na tumutulong sa mga residente na nangangailangan. Ang katotohanan na siya ngayon ay nakahiga ng matigas bilang biktima ng pagpatay ay mahirap tanggapin ng lahat. Nakatayo si Reyes malapit sa pintuan ng waiting area, tinitigan ang pamilya ng may mabigat na damdamin. Bagaman marami na siyang kasong nahawakan, may kakaiba sa kasong ito. Hindi lamang dahil sa kabaitan ni Aling Nena, kundi dahil may kakaiba sa likod ng kanyang kamatayan. Tila may mga nawawalang bahagi ng kwento na hindi pa konektado. Matapos bahagyang huminahon ang kapaligiran, nagpasya si Reyes na makipag-usap sa pamilya. Lumapit siya ng maingat. Ginoo, Ginang, alam kong mahirap ito, ngunit kailangan naming simulan ang pagkalap ng ilang mahahalagang impormasyon para sa investigasyon, malumanay niyang sabi. Mahinang tumango si June, magtanong lang po kayo, sir. Gusto naming mahanap agad ang may kagagawan. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw na may matinding galit na pinipigilan. Binuksan ni Reyes ang isang maliit na notebook sa kanyang kamay. Gusto naming matiyak ang kronolohiya bago nawala si Aling Nena. May kakaiba ba? Nagbago ba ang kanyang ugali? May problema ba? Wala, sir, sagot ni Nanay Pining habang pinupunasan ang luha. Mabait si Aling Nena. Hindi siya nakikipag-away sa sinuman. Ngunit dahan-dahang pinutol ni John, pero nitong mga nakaraang araw, madalas siyang balisa, Nay.
Ang pahayag na iyon ay nagpaikot sa lahat ng ulo papunta kay John. May alam ka ba? Tanong ng isa sa mga tiyahin ni Aling Nena nang nanginginig ang boses. Huminga ng malalim si John, hindi ko sigurado. Pero isang linggo bago siya nawala, madalas si Aling Nena na tumatanggap ng tawag. Hindi nakasave ang numero sa cellphone niya. Tuwing nakakatanggap siya ng tawag na iyon, nagbabago ang mukha niya. Minsan lumalabas siya ng bahay. Minsan nagkukulong sa kwarto. At kung tatanungin ko, lagi niyang sinasabi na trabaho lang iyon o may residente na humihingi ng tulong. Pinatalas ni Reyes ang kanyang pandinig. Tawag. Sino ang tumatawag? Hindi ko alam, sir. Pero sigurado akong may itinatago si Aling Nena. Ang pahayag na iyon ay agad na nagpunit sa katahimikan na lumikha ng unang lamat sa pamilya. Ilang kamag-anak ang nagsimulang magbulungan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Saway ng isang pinsan ni Aling Nena nang hindi natutuwa. Akala ko hindi mahalaga, palusot ni John, ngunit malinaw na nakikita ang pagsisisi sa kanyang mukha. Isinulat ni Reyes ang impormasyon na iyon nang walang paghuhusga. Ipinapakita pa lamang ng kasong ito ang ibabaw nito. Mayroong isang bagay na mahigpit na itinago ni Aling Nena bago ang kanyang kamatayan. Isang bagay na maging ang kanyang pinakamalapit na pamilya ay hindi alam. Kinabukasan ng umaga, ang kapaligiran sa bahay ng pamilya ni Aling Nena ay hindi nagbago. Maririnig pa rin ang iyak sa sala. Samantala, dumating ang mga residente ng barangay upang magbigay ng pakikiramay. Ngunit sa likod ng kalungkutan na iyon, mayroong isang bagong tensyon na nagsimulang lumaki. Paghihinala, kawalang tiwala, at mga balita na nagsisimulang kumalat. Si Reyes kasama ang dalawa pang investigador ay dumating sa bahay upang magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat. Kailangan nilang makuha ang cellphone ni Aling Nena, ang kanyang mga aktibidad, at kung sino ang kanyang nakatagpo bago siya nawala. Nang simulan ng mga investigador na siyasatin ang kwarto ni Aling Nena, natagpuan nila ang ilang nakakagulat na detalye. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama, mayroong isang maliit na asul na notebook. Ang huling pahina ay naglalaman ng sulat kamay ni Aling Nena na tila nagmamadali. Ilang putol na salita lamang. Kung may mangyari, pakitawag yon. Ang sulat na iyon ay huminto sa gitna na tila hindi natapos ni Aling Nena. Naramdaman ni Reyes na kinilabutan siya. Hindi ito ordinaryong tala. Ito ay tila isang huling mensahe mula sa isang taong nararamdaman na nasa panganib. Sa kabilang bahagi ng kwarto, natagpuan ng mga investigador ang isang maliit na bag na puno ng mga resibo ng bayad mula sa mga lugar na hindi kailanman alam ng pamilya, isang cafe sa bayan, isang accessory store, at ang pinakakahina-hinala. Isang resibo mula sa isang car repair shop 2 araw bago nawala si Aling Nena. Ngunit hindi kailanman nagmamaneho ng kotse si Aling Nena. Nang ipahayag ang pansamantalang resulta ng pagsisiyasat sa pamilya, nagulat sila. Kailan nagpunta si Aling Nena sa repair shop? Tanong ni Nanay Pining na hindi makapaniwala. Hindi namin alam, Nay. Kaya kailangan naming malaman kung sino ang malapit kay Aling Nena sa nakaraang 2 linggo. Dito lalong tumindi ang labanan. Biglang nagsalita ang isang kapitbahay, sa pagkakaalam ko, kahapon, sumama si Aling Nena kay Mang Celso, ang kanyang bayaw. Nakita ko silang lumabas ng gabi noon. Agad na tumingin ang lahat kay Mang Celso, ang bayaw ni Aling Nena na kilalang tahimik. Agad na nagulat si Mang Celso, namutla ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Nakilala ko nga si Aling Nena, pero sandali lang. Pinakiusapan niya akong ihatid siya sa likod ng palengke noon. Iyon lang, anya nang tumaas ang boses. Ngunit may iba pang tala ang mga investigador. Lumabas na batay sa CCTV footage mula sa isang tindahan malapit sa palengke, nakita si Aling Nena at Mang Celso na magkasama bandang alas -5:00 ng hapon sa huling araw na nakita si Aling Nena. Mukha silang masinsinang nag-uusap. Maging si Aling Nena ay nakayuko na tila nahihiya o natatakot. Sabi mo sandali lang, pero nakita kayong magkasama ng mahigit 15 minuto, sabi ni Reyes nang may matalim na tingin. Nagsimulang balisa si Mang Celso. Nakalimutan ko. Pero hinatid ko lang ang mga bilihin. Si Aling Nena ang nagpabili ng mga gamit para sa kanyang kapatid. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi mula sa simula? Tanong ni Jun ng puno ng galit sa boses. Ako ay natatakot na sisihin. Nanginginig na sagot ni Mang Celso. Lalo pang uminit ang kapaligiran.
Ilang miyembro ng pamilya ang nagsimula ng magbintang. Ikaw ang huling nakakita kay Aling Nena, hindi ba? Baka may alam ka. Bakit balisa si Aling Nena pagkatapos niyang kasama ka? Tumayo si Mang Celso at tinanggal ang mga akusasyon na iyon. Huwag kang magsalita ng walang batayan. Wala akong kinalaman. Pamilya ko siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagpatay sa apoy ng paghihinala. Sa halip, lalo pang lumawak ang lamat sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, ang pamilya na laging nagkakaisa ay nagsimulang magtinginan ng may kawalang tiwala. Nagpasya si Reyes na kontrolin ang sitwasyon. Hiniling niya sa lahat na lumabas ng sala maliban sa mga pangunahing kamag-anak. Ngunit, kahit nang mas tahimik na ang silid, mabigat pa rin ang kapaligiran dahil sa paghihinala. Sa huli, umiyak si Mang Celso, sinuntok-suntok ang sarili niyang ulo. Hindi sumusumpa ako. Hindi ko kailanman ginawa ng masama si Aling Nena. Ngunit ang sumpa na iyon ay hindi agad nagtanggal ng pagdududa na lumabas na. Isinara ni Reyes ang notebook at tumayo. Sige, simula ngayon, itinuturing namin ang lahat ng may kaugnayan kay Aling Nena bilang potensyal na saksi. Walang sinumang exempted. Tinitigan niya ang bawat miyembro ng pamilya. Ang mensahe ay malinaw. Hindi ito simpleng pagkawala o aksidente. May isang tao na gustong itago ang tunay na nangyari at hahanapin namin kung sino yon. Bago umalis, muling tinitigan ni Reyes ang maliit na asul na notebook. Kung may mangyari, pakitawag yon. Anong telepono? Sino ang tumatawag kay Aling Nena sa lahat ng oras? Bakit walang sinabi si Aling Nena? At bakit siya mukhang takot sa huling araw niya? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin tulad ng madilim na anino na hindi pa nabubunyad. Sa labas ng bahay, nagtipon pa rin ang mga residente sa maliliit na grupo, pinag-uusapan ang kani-kanilang teorya. May sumisisi sa mga tagalabas, may naghihinala sa sariling pamilya, at mayroon ding naniniwala na nasangkot si Aling Nena sa isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng problema sa pamilya. Ngunit isang bagay ang ngayon ay malinaw, ang kamatayan ni Aling Nena ay hindi lamang isang trahedya. Ang kamatayan na iyon ay nagbukas ng mga lihim at lamat sa pamilya na marahil ay matagal nang itinago, at ang mga lamat na iyon ay nagsisimula pa lamang lumawak. Sa umagang iyon, ang silid ng investigasyon ng Batangas Provincial Police Office ay napuno ng amoy ng malamig na kape, mga tumpok ng mga dokumento, mga larawan mula sa crime scene, at mga ECA footage na bagong print, na nakakalat sa mahabang mesa sa gitna ng silid. Sa labas, ang pasilyo ay puno ng mga abalang opisyal na naglalakad. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng silid ay nanatiling tensyonado, tila lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang kaso ng pagkawala ni Aling Nena na ngayon naging kaso ng pagpatay ay nananatiling mabigat sa isip ng lahat ng kasangkot. Wala pang malinaw na direksyon at bawat pagtuklas ay laging tila isang piraso ng puzzle na hindi akma sa lugar nito. Sa gitna ng katahimikan na iyon, ibinaba ni Corporal Mendoza ang isang tumpok ng mga bagong larawan sa mesa. Sir, sinuri ko ulit ang CCA mula sa cave na binanggit ng ina ng biktima. Lumabas na pumunta nga si Aling Nena doon ng gabi bago siya nawala. Malumanay ang kanyang boses, ngunit sapat upang mapalingon ang lahat. Itinaas ni Inspector Cruz na humahawak sa kasong ito ang kanyang kilay. May malinaw bang footage? Tumango si Mendoza. Malinaw, sir. Nakuha ko na at naisave. Pero may nakitang nakikipagkita kay Aling Nena doon. Hindi ito simpleng pagkakataon. Kinuha ni Cruz ang mga papeles, sinuri ang bawat isa. Ipinapakita ng unang larawan si Aling Nena na nakaupo mag-isa sa sulok ng cave. Namumutla ang kanyang mukha at tensyonado ang kanyang ekspresyon. Hawak niya ang isang baso ng kape na hindi pa niya nagagalaw. Ipinapakita ng ikalawang larawan ang isang lalaki na lumalapit sa kanya, umupo sa tapat ng walang gaanong salita. Ang ilaw ng cave ay nagpapadali upang makilala ang mukha ng lalaki. Humigit kumulang 30 anyos, may kayumangging balat, nakasuot ng madilim na asul na jacket, at mukhang may dalang brown na folder. Ang nagpatahimik kay Cruz ay ang ikatlong larawan. Nang yumuko si Aling Nena, malinaw na nakikita ang mga luha na bumabagsak sa kanyang kamay. Sino siya? Mahinang tanong ni Cruz. Sinuri ko ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng footage ng sasakyan na ginamit niya. Ang pangalan niya ay David Tan, empleyado ng isang kooperatiba sa katabing bayan. Binuksan ni Mendoza ang kanyang talaan.
Kilala siya bilang isang mabait na tao, walang masyadong problema, pero medyo malapit siya kay Aling Nena. Malapit paano, pinanliitan ng mata ni Cruz. Madalas siyang tumatawag sa telepono, sagot ni Mendoza habang inabot ang serye ng mga printout ng mga detalye ng tawag. Sa nakaraang 3 linggo, nakatanggap si Aling Nena ng 27 tawag at 15 mensahe mula sa numero ni David. Iyan ang ne-record. Ang iba ay hindi pa namin nasusuri. Biglang natahimik ang silid. Ang bilang na iyon ay hindi ordinaryong bilang. Hindi ito simpleng kakilala o panandaliang profesional na relasyon. Ang madalas na komunikasyon na iyon ay nagpapakita ng medyo matinding pagiging malapit. Patawagin ang taong iyon, utos ni Cruz habang tumatayo. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Aling Nena, hindi rin mas maganda ang kalagayan. Maririnig pa rin ang iyak mula sa iba't ibang sulok ng bahay. Ang mga kapitbahay ay labas-pasok, nagdadala ng pagkain, tubig, at mga walang lamang yakap na hindi talaga makakapagpagaan ng kalungkutan. Nakaupo si Inday sa sala, tinitigan ang larawan ni Aling Nena na nakalagay sa maliit na mesa. Sa tabi niya, nakayuko ang kanyang asawang si Tonyo nang may luha sa mata. Ate, bakit kailangan siya? Mahinang bulong ni Inday habang hawak ang tissue. Hindi sumagot si Tonyo. Mula nang banggitin ng pulisya na siya ang huling miyembro ng pamilya na nakakita kay Aling Nena bago siya nawala, palagi niyang nararamdaman na pinagmamasdan siya. May mga tingin ng paghihinala, mga bulungan sa likod. Maging ang ilang kamag-anak ay tinitigan siya na tila hinuhusgahan kung may itinatago siya. Ngunit si Tonyo mismo ay nalilito at pinipilit. Alam niyang mukhang kakaiba si Aling Nena ng gabing iyon, balisa na tila may mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Hindi niya kailanman naisip na magtatapos ang lahat ng ganito. Kuya Tonyo, binasag ng boses ng kapitbahay ang katahimikan. Gusto kayong makausap ng pulisya. Mahinang tumango si Tonyo. Alam niyang hindi ito ang unang tawag. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig niya ang mga balita na may natagpuan ng pulisya na hinihinalang nakakita kay Aling Nena bago siya nawala. At kung bakit, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa sa dati. Sa istasyon ng pulisya, balisa na nakaupo si David. Hawak niya ang isang plastic na baso ng mineral water na hindi niya man lamang ginagalaw. Mula sa paraan ng kanyang pagkatok sa mesa gamit ang kanyang daliri, malinaw na kinakabahan siya. Maayos ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kakulangan sa tulog. Pumasok si Cruz na may dalang folder pagkatapos ay umupo sa tapat ni David. Ginoo David, gusto naming malaman ang iyong relasyon kay Aling Nena. Lumulok si David. Ako ay kaibigan lang po, sir. Kaibigan. Itinaas ni Cruz ang kanyang kilay. May 27 tawag sa cellphone ni Aling Nena sa nakaraang 3 linggo. Mas marami iyan kaysa sa bilang ng tawag na natanggap niya mula sa kanyang sariling pamilya. Sigurado ka bang kaibigan lang? Namutla ang mukha ni David. Ako ay walang masamang intensyon, sir. Mabait si Aling Nena. Siya ang taong madalas tumulong sa akin sa pag-ayos ng mga dokumento sa kooperatiba. Nagbalik ang tensyon sa silid ng investigasyon ng Batangas Provincial Police Office. Sa ibabaw ng mesa, maayos na nakasalansan ang bank statement ni Aling Nena na bagong kuha mula sa bangko, ngunit ang nilalaman nito ay malayo sa maayos. Ang mga numero na dati ay tila stable ay biglang nagpakita ng matalim na pagbaba sa nakaraang 2 buwan. Ang savings na dati ay umaabot sa 10 milyong piso ay ngayon ay hindi na umabot sa 200,000 piso. Walang ebidensya na bumili siya ng mahal na gamit o gumastos ng pera para sa personal na pangangailangan. Ang lahat ng transaksyon ay mula sa mga transfer sa iba't ibang bank account. Hindi maliit ang halaga. Sumandal si Inspector Cruz sa kanyang upuan, huminga ng malalim. Naubos ang pera niya pero hindi para sa sarili niya. Mahinang tumango si Corporal Mendoza na nakaupo sa tapat niya. Tama, sir. Sinuri namin ang 5 recipient account. 3 sa kanila ay pag-aari ng mga residente ng Barangay San Roque. Ang natitira ay sinusuri pa rin namin. Hinimas ni Cruz ang kanyang sentido. Ibig sabihin, tumutulong si Aling Nena sa ibang tao. Maraming tao, ngunit walang miyembro ng kanyang pamilya ang nakakaalam. May kumatok sa pintuan ng silid. Isang opisyal ang pumasok na may dalang brown na sobre. Digital forensic report ng cellphone ni Aling Nena, sir. Agad na binuksan ni Cruz ang sobre.
Sa loob nito ay isang kopya ng mga text message na natanggap ni Aling Nena sa huling mga linggo bago siya nawala. Binasa niya ang bawat isa at humigpit ang kanyang mukha. Ang unang mensahe ay nagmamakaawa. Ang ikalawang mensahe ay nagpapasalamat. Ang ikatlong mensahe ay nagsimulang magpakita ng pagsisisi. Ngunit pagkatapos noon, biglang nagbago ang tono ng mensahe. Kung hindi ka tutulong, pupunta sila sa bahay ko. Pakiusap, ate. Sabi nila kailangan kong magbayad ngayong gabi. Nagsusumamo ako, Ate Nena. Ito na ang huli. Hindi ako makakatakas. Alam nila ang pangalan ko, alam nila ang bahay ko, alam nila na ikaw ang tumutulong. At ang huling mensahe, Ate Nena. Narinig kong hinahanap ka nila. Mag-ingat ka. Nagulantang si Cruz. Tiningnan siya ni Mendoza nang nag-aalala. Sir, mahinang sabi ni Mendoza. Hindi na ito tungkol kay David. Nasangkot si Aling Nena sa napakaraming tao na may problema sa utang. Hindi sila ang banta, kundi ang taong nagkokontrol ng utang na yon. Muli niyang tiningnan ang talaan ng transaksyon. Ang hindi kilalang numero na nagbabanta kay Aling Nena ng gabi bago siya nawala ay kailangan nating hanapin. Sa bahay ng pamilya ni Aling Nena, lalong tumindi ang tensyon. Patuloy pa ring dumarating ang mga residente. Ngunit bawat isa ay may dalang bagong kwento. May nagsabi na madalas tumulong si Aling Nena sa mga biyuda sa barangay. May nagsabi na siya ang takbuhan ng mga taong nalululong sa utang. At mayroon ding nagsabi na madalas si Aling Nena na nagpapahiram ng pera mula sa sarili niyang ipon nang hindi humihingi ng pabalik. Lalo pang nalito si Inday, kapatid ni Aling Nena nang marinig ang mga ito. Alam niyang mabait ang kanyang ate, ngunit hindi niya kailanman inakala na ganoon kalayo ang kaya niyang gawin. Kuya, ang ate ko ay isang anghel. Alam mo ba ito? Mahinang umiling si Tonyo. Hindi ko alam, hindi kailanman nagkwento si Aling Nena. Pero kung iisipin, nitong mga nakaraang araw, madalas siyang mukhang pagod na tila maraming iniisip. Tapos ang savings niya, Matatalim na tiningnan ni Inday ang kanyang asawa. Nagtatrabaho siya ng husto. Saan napunta ang lahat ng pera na yon? Huminga ng malalim si Tonyo. Siguro para sa kanila. Ang mga taong tinulungan niya. Kinuyumos ni Inday ang tissue sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang galit, kalungkutan, pagkalito. Lahat ay naghahalo-halo. Hindi mayaman ang ate ko. Bakit kailangan niya ang tumulong sa lahat ng tao? Bakit siya mag-isa? Hindi sumagot si Tonyo. Siya rin ay ganoon din kalito. Ang kapitbahay na nakaupo sa sulok ng silid ay biglang mahinang nagsalita. Nakita ko minsan si Aling Nena na hinatid ng isang tao gamit ang motor sa bahay ni Aling Tina ng gabi. Akala ko may transaksyon sila sa kooperatiba. Matatalim na tiningnan siya ni Inday. Sino ang tao? Lalaking nasa 30. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Agad na napalingon si Tonyo. Baka si David. Lumunok si Inday. Muling lumabas ang paghihinala na yon. Ngunit may isang bagay na mas nakakabahala. Hindi lamang si David ang tinutulungan ni Aling Nena, kundi marami pang ibang tao. At ang bawat taong iyon ay konektado sa isang parehong problema, ang utang. Habang naguguluhan ang pamilya, mabilis na kumilos ang mga investigador ng pulisya. Dinalaw ni Mendoza ang isa sa mga residente ng barangay na nakatanggap ng transfer mula kay Aling Nena, isang batang babae na nagngangalang Cherry. Nanginginig si Cherry nang hilingin siyang magpaliwanag, ako ay nangutang sa maling lugar, ma'am. Kumuha ako ng online loan pero hindi pala legit. Dumating sila sa bahay ko, 2 lalaki na may malaking motor, binantaan ang pamilya ko. Tapos tinulungan ka ni Aling Nena. Ma'am. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang problema ko. Pero dumating siya at sinabi niyang tutulungan niya akong bayaran muna. Pero sabi nila, tuloy ang interes. Nagalit si Aling Nena. Sinabi niyang illegal iyon. Sinabi niyang ire-report niya. Saan niya ire-report? Mahinang umiling si Cherry. Baka sa pulisya. Nabanggit niya kung sino ang naniningil. Muling umiling si Cherry. Takot ako, ma'am. Hindi ko nga kayang tingnan ang mukha nila. Kung gayon, alam ba nila na si Aling Nena ang tumutulong sa'yo? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Cherry.
Ngunit mula sa kanyang mga mata, alam ni Mendoza ang sagot. Sa istasyon ng pulisya, sinuri ni Cruz ang resulta ng panayam ni Mendoza, ang bank transaction report, at ang mga banta sa cellphone ni Aling Nena. Lahat ng pattern ay nagsisimulang maging mas malinaw. Hindi si Aling Nena ang random na biktima. Siya ay naging target dahil sa pagtulong sa maraming tao na lumaban sa sindikato ng iligal na pautang. Isang konklusyon na nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Cruz. Hindi ito maling target, pero baka inisip ni Aling Nena na nakakagambala sa kanilang negosyo at hindi nila gusto ang mga taong nakikialam. Tiningnan ni Mendoza ang screen ng cellphone ni Aling Nena. Pero bakit ang banta ay sinabi lamang na huwag makialam? Walang banta ng pagpatay. Yumeling si Cruz. Ang mga grupo ng iligal na pautang ay bihirang magpadala ng tahasang banta. Nagtatrabaho sila sa pamamagitan ng psychological terror. Gusto nilang matakot ang biktima nang hindi nag-iwan ng legal na bakas. Kung gayon, lumunok si Mendoza. Baka pinatay si Aling Nena hindi dahil sa kanyang sariling utang, kundi dahil tinulungan niya ang napakaraming tao. Dahan-dahang isinara ni Cruz ang folder. O baka dahil may alam siya na hindi niya dapat malaman. Tulad ng ano? Malayo ang tingin ni Cruz sa bintana. Tulad ng kung sino ang nag-aayos ng lahat. Ngunit may isang bagay na hindi pa nalulutas. Kung ang pagpatay kay Aling Nena ay ginawa dahil sa personal na paghihiganti o dahil banta siya sa patuloy na operasyon ng sindikato. Wala pang matibay na ebidensya, tanging mga hinala na lalong lumalakas. Habang iniisip ni Cruz ang malaking pattern ng sindikato, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa digital analysis team ang pumasok. Ang misteryosong numero na tumawag kay Aling Nena ay konektado sa isang nagngangalang Boyong. Kriminal na record, panginikil, pagbabanta, at kasangkot sa sindikato sa iba't ibang bayan. Tumayo si Cruz ng napakabilis kaya't gumalaw ang upuan. Ngayong araw din, pupunta tayo sa bahay ng taong iyon, anya ng matatag. Tumango si Mendoza at nagmadaling kinuha ang kanyang bag sa hapon na iyon, dumating sila sa isang maruming paupahang bahay sa labas ng Batangas. Tahimik ang bahay, walang ilaw, ngunit ang likurang pintuan ay mukhang sira na tila sinipa. Itinaas ni Cruz ang kanyang kamay, senya sa kanyang mga kasamahan na pumwesto. Dahan-dahan silang lumapit, maingat na tila huhuli ng ligaw na hayop. Bahagyang itinulak nila ang likurang pintuan. Mahinang umungol ang bisagra. Walang laman ang bahay. Walang muebles maliban sa isang sirang upuan at isang lumat malambot na mesa. Ngunit sa sulok ng silid, nakita ni Cruz ang isang piraso ng papel na nakakabit sa dingding. Lumapit siya at kinuha ito. Ito ay isang listahan ng mga pangalan. At ang pangalan ni Aling Nena ay nasa 2 pwesto na may pulang sulat kamay sa tabi nito. Tapos, agad na nanlamig ang dugo ni Cruz. Tinignan ni Mendoza ang listahan ng may takot sa mukha. Sir, ibig sabihin, tinarget nga nila siya at baka higit pa sa isang tao ang hinahabol nila. Ngunit may isang bagay na lalong nagpapagulo. Hindi nakalista sa listahang ito ang pangalan ni David. Kaya, ang pagpatay kay Aling Nena ay hindi lamang para patahimikin siya. Mas malaki ito. Kinagat ni Mendoza ang kanyang labi. Sir, kung gayon, malaki ang posibilidad na pinatay si Aling Nena dahil nagsimula na siyang galawin ang sentro ng sindikato. Inilagay ni Cruz ang papel sa plastic folder ng ebidensya, at iyon ang ibig sabihin, mahinang sabi niya bago nagpatuloy. Haharapin natin ang isang bagay na mas mapanganib kaysa sa anuman na inisip natin. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy, at lahat ay nagsimula sa isang babae na masyadong mabait para hayaan ang ibang magdusa. Sa labas, ang langit sa hapon ay naging maitim na pula at alam ni Cruz na ang kulay na iyon ay hindi lamang kulay ng langit. Iyon ay tanda na ang kasong ito ay nagsisimula pa lamang sa pinakamapanganib na yugto nito. Ang lalong tumitinding investigasyon ay humantong sa pagkakakulong ni David. Matapos ang ilang araw na pagtanggi sa anumang malalim na relasyon kay Aling Nena, sumuko siya sa silid ng interogasyon. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang boses na dati matatag ay naputol nang sinimulan niyang ibunyag ang lihim na matagal niyang itinago. Inamin ni David na mas marami talagang alam si Aling Nena tungkol sa kanyang buhay kaysa sa ibang tao. Hindi lang tungkol sa trabaho sa kooperatiba, kundi pati na rin ang mas personal na problema, ang kanyang relasyon sa isang babae na nagngangalang Carla.
Sa lahat ng oras, kilala ng publiko si David bilang isang disiplinado at tahimik na empleyado. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroon siyang lihim na relasyon na ilang taon nang nagaganap ng palihim. Hindi bahagi si Aling Nena ng pagtataksil na iyon, ngunit hindi niya namalaya na nasangkot siya. Ilang buwan bago siya nawala, nahaharap si Carla sa seryosong problema sa pananalapi. Natatakot siya na mabunyag ang problema dahil kinasangkutan nito ang pamimiki ng data ng pautang na ginawa sa pamamagitan ng access na ibinigay ni David. Sa takot at pagkabahala, nilapitan ni David si Aling Nena, ang taong sa tingin niya ay pinakamahusay na makapag-ingat ng lihim at makatulong na lutasin ang problema ng matalino. Sa una, naawa si Aling Nena. Nakita niya si Carla bilang biktima ng kamangmangan at kakulangan, hindi bilang banta. Ngunit habang lalo siyang nasasangkot, lalong luminaw sa kanya ang gusot na relasyon na iyon. Mula sa mga mensahe sa cellphone na matagumpay na na-intercept ng mga investigador, lumabas na paulit-ulit na pinipilit ni Aling Nena si David na maging tapat at gumawa ng matatag na hakbang upang hindi na lumawak ang problema. Ngunit, umiiwas si David habang lalo namang nababahala si Carla. Nang tawagin ng pulisya si Carla para magbigay ng pahayag, dumating ang 20 anyos na babae na namumugto ang mukha at may hindi makontrol na emosyon. Inamin niya na binantaan ni Aling Nena na ibubunyag ang kanilang lihim na relasyon kung patuloy silang pahihirapan. Ang pahayag na iyon ay agad na nagdagdag ng tensyon. Ayon kay Carla, ang banta na iyon ay nagpadama sa kanya ng takot at pagkapit sa pader. Ngunit, hindi agad naniwala ang mga investigador. Mayroong tono ng pagkabahala sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ni Carla. Tila sinisikap niyang ilihis ang atensyon mula sa isang mas malaking problema. Si David mismo ay itinanggi na may intensyon si Aling Nena na guluhin sila. Sa halip, iginiit niya na sinisikap ni Aling Nena na tumulong, mamagitan, at maging itago pa ang kanilang mga pagkakamali upang maiwasan ang eskandalo sa kooperatiba na makakasira sa maraming tao. Ang magkasalungat na pahayag ng dalawang panig ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Naghalo-halo ang motibo ng selos, takot, at mental stress. Nararamdaman ba ni Carla na binabantaan ni Aling Nena ang kanyang posisyon? Sinisikap ba ni David na protektahan ang isang tao o may iba pa bang hindi pa nabubunyag? Isang bagay ang tiyak, ang pagkakaroon ng ikatlong tao sa buhay ni David ay nagbukas ng bagong landas sa investigasyon. Bawat maliit na detalye na dati ay tila walang kabuluhan, ay may potensyal ngayon na baguhin ang direksyon ng kaso ni Aling Nena ng husto. At sa likod ng lahat ng iyon, may mga palatandaan na ang nangyari kay Aling Nena ay marahil mas madilim kaysa sa simpleng hidwaan sa relasyon. Ang pagtuklas ng CCTV footage mula sa highway ang naging turning point na nagpabago sa buong direksyon ng investigasyon. Sa loob ng ilang linggo, walang tigil na nagtrabaho ang pulisya, sinisiyasat ang bawat labasan at pasukan ng bayan. Sinuri ang mga pampublikong kamera hanggang sa wakas, isang bahagi ng footage mula sa traffic camera sa isang sangandaan malapit sa terminal ang nagbunyag ng isang bagay na hindi kailanman naisip ng sinuman. Sa video na yon, ang silver na kotse na matagal nang sinasabing huling ginamit ni Aling Nena ay nakitang dumaan bandang 1:41 ng gabi. Sa likod ng manibela, may isang nakasuot ng itim na hoodie. Nakatakip ang mukha ng maskara, mabilis at balisa ang mga kilos. Akala ng mga investigador sa una na si David ang taong iyon o isang tao mula sa sindikato ng iligal na pautang na nagbabanta kay Aling Nena. Ngunit matapos linawin ang footage gamit ang forensic technology, nabunyag ang pagkakakilanlan ng nagmamaneho at ang resulta ay nagpatahimik sa lahat. Ang nagmamaneho ay si Kuya Lando, pinsan ni Aling Nena. Isang tao na matagal nang tumutulong sa pamilya sa paghahanap kay Aling Nena at pinakamalakas na magsalita sa bawat komperensya sa pulisya. Ang tapat na mukha na ipinapakita niya sa lahat ng oras ay agad na tila peke. Ang sala ng bahay ng pamilya ni Aling Nena ay biglang naging arena ng komprontasyon. Nang dumating ang pulisya na may dalang balita, sumabog ang emosyon na parang bomba. Hysterically umiyak ang ina ni Aling Nena. Kinuyumos ng kanyang ama ang kanyang mga kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga buto. Samantala, ang ibang miyembro ng pamilya ay nagtinginan ng may hindi masabi na akusasyon. Ang relasyon ng pamilya na dati mukhang matatag ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Hindi agad inaresto si Kuya Lando. Hiniling siyang dumating para sa karagdagang pagsisiyasat.
Ngunit nang marinig ang kanyang pangalan, agad siyang nagpakita ng kahina-hinalang defensive na reaksyon. Nang nanginginig ang boses, sinabi niya na siya nga ang nagmamaneho ng kotse na yon, ngunit hindi para sa masamang bagay. Inangkin niya na gusto lamang niyang tulungan si Aling Nena na makalabas sa kanyang problema. Ngunit ang kanyang pahayag ay hindi tumutugma sa ebidensya. Ang pinaka-nakakagulat ay nang matuklasan ng pulisya na may itinatago si Kuya Lando sa lahat ng oras. Isang serye ng mga mensahe na tinanggal niya mula sa kanyang cellphone, ngunit matagumpay na nabawi ng digital forensic team. Ang mga mensahe na iyon ay nagpapakita na nakipag-ugnayan si Aling Nena kay Kuya Lando ng gabing siya nawala. Sa huling mensahe, isinulat ni Aling Nena ang isang maikling pangungusap na kahina-hinala. Kailangan nating pag-usapan ito. Tungkol sa pamilya. Anong ibig sabihin ni Aling Nena? Bakit niya gustong pag-usapan ang bagay na may kinalaman sa pamilya? At bakit si Kuya Lando na tila pinakamapagmahal ang huling nakita niyang kasama? Nang tanungin ng pulisya ang tungkol dito, namutla ang mukha ni Kuya Lando. Sa huli ay inamin niya na may matagal ng hidwaan sa loob ng pamilya. Isang problema sa mana ng lupa sa barangay na kinasangkutan ng pangalan ni Aling Nena. Sa lahat ng oras, ilan lamang ang miyembro ng pamilya ang nakakaalam ng problemang iyon at si Aling Nena ang isa sa kanila. Ayon kay Kuya Lando, nararamdaman niya na nababantaan siya kung mabubunyag ang lihim na iyon, lalo na dahil nagsisimula ng magsalita si Aling Nena upang lutasin ito ng hayagan. Umabot sa rurok ang tensyon nang sumigaw ang ina ni Aling Nena, inakusahan si Kuya Lando na sinasamantala ang kabaitan ni Aling Nena at inilalagay siya sa mapanganib na sitwasyon. Tumayo ang ama ni Aling Nena na may pulang mata sa pagitan ng pagpalo kay Kuya Lando o pag-iyak sa harap ng pulisya. Samantala, lalo pang napitpit si Kuya Lando sa pagitan ng kasinungalingan na kanyang ikinuwento at ang katotohanan na naghihintay na ibunyag. Ang CCTV footage ay hindi lamang ang huling ebidensya tungkol sa pagkakaroon ni Aling Nena. Ang footage na yon ay ang pintuan patungo sa isang eskandalong pampamilya na matagal nang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ngayon, isang hakbang na lamang ang katotohanan upang matuklasan. Ngunit bawat hakbang ay lalong bumibigat. Tila may ibang madilim na kamay sa likod ng mga eksena na hindi pa nabubunyag. At ang kaso ng pagkawala ni Aling Nena na sa una ay inakala na problema sa relasyon at panggigipit sa ekonomiya ay ngayon ay naging isang madilim na misteryo ng pamilya kung saan ang pagmamahal, tiwala at pagtataksil ay nagbanggaan. Na nag-iwan ng malaking katanungan kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Ang investigasyon na ilang linggong nahinto ay muling umusad matapos ang bawat katotohanan ay tumutukoy sa isang pangalan na mula sa simula ay nasa paligid ng pagkawala ni Aling Nena, si David. Ang 32 anyos na lalaki ay hindi lamang isang ordinaryong empleyado ng kooperatiba, kundi isang taong nagtatago ng maraming madilim na bahagi na hindi kailanman nabunyag. Ang kanyang relasyon kay Aling Nena na sa una ay tila isang propesyonal na relasyon at paminsan-minsang humihingi ng tulong ay lumabas na mas magulo at mapanganib kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang iba't ibang ebidensya na dati ay malabo lamang na piraso ay nagsimulang bumuo ng isang mas malaking larawan. Ang mga mensahe ng banta tungkol sa utang, mga lihim na pagkikita sa cave, at ang pangalan ni Carla na nasangkot sa isang lihim na relasyon sa kanya ay lahat ay tumuturo sa isang konklusyon. Nasa panganib si David. Nalulubog sa utang mula sa isang sindikato ng iligal na pautang na hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera sa maikling panahon. At si Aling Nena na kilalang madaling tumulong sa ibang tao ay naging perpektong target. Sinuri ng pulisya ang mga tawag sa telepono, mga transaksyon sa pananalapi, hanggang sa huling pag-uusap ni Aling Nena kalahating oras bago siya nawala. Ipinapakita ng isa sa mga ito na nag-away si Aling Nena at David sa pamamagitan ng voice message. Ang boses ni Aling Nena ay galit na galit, halos hindi tulad ng kanyang malumanay at kalmadong pagkatao. David, hindi mo ako maaaring pilitin ng ganito. Sinabi ko na hindi ko kaya. Huwag mo akong isama sa problema mo. Masyado na itong malayo. Sa likod ng matatag na boses na yon ay naririnig ang boses ni David na nagmamakaawa, pagkatapos ay naging banayad na banta. Ang recording na yon ay sapat na para sa pulisya upang itaas ang kanyang status mula sa saksi patungo sa suspect na kailangang suriin agad. Sa umagang iyon, naghanda ang team ng investigasyon upang sunduin si David sa kanyang inuupahang bahay.
Ngunit nang dumating sila, agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng bahay na tila isinara ng nagmamadali. Sa loob, magulo ang silid na tila nagkaroon ng away o may tumakas sa pagkabahala. Nakasindi pa rin ang telebisyon na may mahinang tunog. Umiikot ang electric fan at sa mesa ng kusina ay may isang baso ng kape na mainit pa. Tanda na kakagaling lang doon si David wala pang 5 minuto bago dumating ang pulisya. Tumakas siya, bulong ng isa sa mga opisyal at ang pangungusap na iyon ay tila nagpapakulo ng malaking alarma sa investigasyon. Sa kwarto ni David, mas maraming pahiwatig ang natagpuan. May isang maliit na bukas na maleta na naglalaman ng ilang damit na mukhang pinili ng random. Sa ilalim ng kama, natagpuan ng pulisya ang isang makapal na sobre na naglalaman ng mga tala ng pautang, mga babala mula sa sindikato, at mga larawan ni Aling Nena na nakasuksok sa pagitan ng mga dokumento. Ang ilang larawan ay tila kinunan ng hindi alam ni Aling Nena. Mula sa malayo, tila pinagmamasdan siya ni David sa loob ng ilang linggo at naghahanap ng pagkakataon upang humingi ng tulong ng mas agresibo. Ang motibo sa ekonomiya ay naging obsesyon na may halong kawalan ng pag-asa. Agad na kumalat ang balita ng paghahanap kay David sa Batangas. Nagulantang ang mga residente ng barangay, ang ilan ay natatakot dahil narinig ang pangalan ng sindikato ng iligal na pautang. Muling yumanig ang pamilya ni Aling Nena sa mas malaking alon ng emosyon. Umiyak ang ina ni Aling Nena nang marinig na si David ang pangunahing suspect. Alam kong madalas siyang humingi ng tulong, mahinang sabi ng kanyang ina sa sala ng bahay na puno ng mga nagluluksa at kapitbahay. Pero hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Ang ama ni Aling Nena na bihirang magpakita ng emosyon ay ngayon ay galit at wasak. Kung siya ang nanakit kay Aling Nena, anya ng may basag na boses, sisiguraduhin kong hindi niya magagawa iyon sa iba pa. Samantala, sinimulan ng pulisya ang malawakang paghahanap. Sinuri nila ang terminal, istasyon, hanggang sa mga tagong daan sa hangganan ng munisipalidad. Ayon sa impormasyon ng Intel, maaaring sinusubukan ni David na tumakas papuntang Cavite o Laguna. Dalawang lugar na madalas na takbuhan ng mga taong gustong mawala sa gitna ng ingay ng lungsod. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang posibilidad na si David ay maghanap ng proteksyon sa sindikato na nagpapahirap sa kanya sa utang. Kung sasali siya o hihingi ng proteksyon sa kanila, mas mahirap siyang mahuli. Habang isinasagawa ang paghahanap, muling natagpuan ng pulisya ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot. Isang saksi, ang may-ari ng isang karinderya malapit sa maliit na kagubatan kung saan natagpuan ang kotse ni Aling Nena, ay umamin na nakakita siya ng isang tao na may katulad na hitsura ni David na sumakay ng tricycle bandang 2:00 ng madaling araw. Ilang oras matapos ang tinatayang oras ng pagtatapon ng kotse. Ang testimonya na iyon ay nagpakumbinsi sa pulisya na si David ay nasa lugar ng pagtatapon ng bangkay. Hindi lamang siya isang tao na hindi direktang konektado. Siya ay nasa lugar na iyon, sa oras na iyon, at marahil ay hawak ang susi sa misteryo na matagal nilang hinahanap. Samantala, lalo pang tumaas ang panggigipit ng publiko. Ang balita tungkol sa kasong ito ay naging pangunahing paksa sa iba't ibang lokal at pambansang media. Nagtungo sa lansangan ang mga residente ng Batangas upang igiit sa pulisya na ibunyag ang katotohanan ng mabilis. Naglagay sila ng mga larawan ni Aling Nena sa harap ng munisipyo na may nakasulat na katarungan para kay Aling Nena. Ang tahimik na kapaligiran ng barangay ay nagbago at napuno ng mga bulungan, paghihinala at pag-aalala. Sa kabilang banda, lalong uminit ang hidwaan sa loob ng pamilya ni Aling Nena. Si Kuya Lando, ang pinsan na dati pinaghihinalaan dahil lumabas sa CCTV footage, ay nagsimulang makaramdam ng pagiging inalis at iniiwasan ng ibang miyembro ng pamilya. Ngunit, iginiit niya na ang kanyang pagkakasangkot ay limitado lamang sa paghahatid kay Aling Nena bago lumitaw ang isang misteryosong lalaki at pilitin silang huminto sa gilid ng kalsada. Ngunit ang kanyang pag-amin ay mahirap paniwalaan dahil siya mismo ay hindi naging consistent mula sa unang araw. Sa pagiging pangunahing suspect ni David at pagiging kahina-hinala pa rin ni Kuya Lando, ang investigasyon ay tila naglalakad sa dalawang magkasalungat na landas. Hindi matukoy ng pulisya kung nag-iisa si David, kung tinulungan siya ng isang tao, o kung siya ay naging isang pawn sa isang mas malaking laro na kinasangkutan ng sindikato at hidwaan sa pamilya. Sa hapon nang magsimulang mamula ang langit,
isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa direksyon ng Batangas Public Market. Pinaghihinalaan ng isang tindero ang isang lalaki na bumibili ng maraming pagkain habang mukhang kinakabahan, tinatakpan ang mukha ng maskara, at nakasuot ng hoodie na kahawig ng mga katangian ni David. Nakita siya na pumasok sa isang makipot na eskinita papunta sa lugar ng mga lumang bahay na halos walang nakatira. Agad na kumilos ang pulisya. Madilim, mamasa-masa, at tanging maliliit na ilaw lamang ang nagbibigay liwanag sa eskinita. Masangsang ang amoy ng lumat-basag na kahoy. Nang sinisiyasat nila ang eskinita, nakita ng isang miyembro ng team ang anino ng isang tao na tumatakbo patungo sa likod ng gusali. David, huminto ka, sigaw ng isa sa mga opisyal. Ngunit hindi huminto ang lalaki. Tumakbo siya na parang ligaw na hayop, pinipilit ng takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Hindi matatag ang kanyang mga hakbang, hingal na hingal. Hinabol siya ng pulisya, ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa makipot na kalsada ay nagpatakbuhan sa mga residente. Nagpatuloy ang paghabol hanggang sa lumang warehouse na matagal nang hindi ginagamit. Sa harap ng kalawang na pintuang bakal, huminto si David. Lumingon siya ng may pulang mata at gulo. Saglit na huminto ang lahat, bumuo ng kalahating bilog ang pulisya at kinubkob siya. David, sabi ng isa sa mga investigador ng matatag ngunit kalmado ang boses. Sasabihin mo kung ano ang nangyari. Namutla ang mukha ni David. Ibinuka niya ang kanyang bibig na tila gustong sabihin ang isang bagay, ngunit ang kanyang boses ay lumabas lamang bilang isang garalgal na bulong. Hindi lang ako ang nag-iisa. Bago pa siya makapagpatuloy, naging wobbly ang kanyang mga hakbang at sinubukan niyang tumakas patungo sa pintuan ng warehouse. Agad na tumalon ang pulisya at pinigilan siya. Matapos ang maikling paglaban, sa wakas ay naaresto si David. Ngunit, ang kanyang mga salitang nakabitin ay nagpalamig at nagpatahimik sa hangin kaysa sa dati. Ang pag-aresto kay David sa lumang bodega ay hindi talaga ang katapusan ng pagtakas, kundi ang simula ng mas matinding panloob na labanan. Dinala ang lalaki sa istasyon ng pulisya na may posas ang kamay at nanginginig ang mga paa. Hindi dahil sa sugat o pagod, kundi dahil sa takot na kanyang pinigilan sa loob ng ilang araw. Nang siya ay paupuin sa silid ng interogasyon, ang puting neon light ay suminag sa kanyang namumutlang mukha. Nakalubog ang kanyang mga mata at patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Ang silid ng interogasyon mismo ay tila isang lugar na naghuhubad sa sinumang pumasok dito. Ang maputlang puting dingding, ang mesa na may basag na ibabaw, at ang upuan na laging umuugong tuwing may gumagalaw. 2 investigador ang nakaupo sa tapat niya. Ang isa sa kanila, si Inspector Reyes, ay nakatingin sa kanya ng walang kukurap. Samantalang ang isa ay isinusulat ang bawat galaw ng katawan ni David. Magsimula ka sa simula, sabi ni Reyes ng malalim at matatag ang boses. Ano ang nangyari ng gabing nawala si Aling Nena? Lumulok si David ng may hirap. Sumandal siya sa upuan, ngunit nanatiling tensyonado ang kanyang katawan. Ako ay kasangkot. Hindi ako magsisinungaling tungkol doon, pero hindi ako ang pumatay sa kanya. Itinaas ni Reyes ang kanyang kilay. Lahat ng suspect ay sinasabi ang parehong bagay. Hindi, sigaw ni David. Biglang lumaki ang kanyang mga mata na tila may nakakatakot na naalala. Hindi ko siya pinatay. Gusto ko lang humingi ng tulong. Naipit lang ako. Kumapal ang kapaligiran ng silid. Tila maging ang hangin ay nagpipigil ng hininga. Kung hindi ikaw, patuloy ni Reyes ng kalmado. Kung gayon sino? Mahabang ipinikit ni David ang kanyang mga mata na tila sinusubukang buuin ang kanyang tapang na halos naubos na. Pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mga mata at binanggit ang pangalan na nagpatinag sa 2 investigador na magtinginan ng hindi makapaniwala. Carla. Ang pangalan na iyon ay umalingaw-ngaw sa dingding, pinupuno ang silid na dati tahimik. Ang iyong lihim na kasintahan? Tanong ng isa pang investigador. Tumango si David. Pero hindi lang tungkol sa aming relasyon, alam ni Aling Nena ang lahat. Nagbanta siya na ibubunyag ang lahat sa asawa ko, sa pamilya ni Carla, sa lahat. Bakit mahalaga kay Aling Nena? Huminga ng mabigat si David. Dahil hindi makatagal si Aling Nena na makita ang aking kasinungalingan. Tinulungan niya akong makalabas sa problema sa utang, tinulungan niya akong patahimikin si Carla nang siya ay nalulumbay.
Pero nang malaman ni Aling Nena na nagkikita pa rin kami sa likod ng asawa ko, nagalit siya. Sinabi niyang ayaw na niyang maging bahagi ng kasinungalingan. Nakinig si Reyes ng walang anumang pagharang. Alam niyang ang mahabang pag-amin na tulad nito ay maaaring masira anumang oras kung labis na pilitin. Nagkita kaming tatlo sa kotse ng gabing iyon. Sinundo ko si Aling Nena dahil sinabi niyang gusto niyang mag-usap sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng hindi ko alam, sinundan ako ni Carla. Sumakay siya sa kotse matapos akong huminto malapit sa maliit na kabubatan. At nag-away sina Aling Nena at Carla ng matindi. Sinubukan kong paghiwalayin sila pero si Carla, siya ay nagpanik. Inakusahan niya si Aling Nena na gustong sirain ang aming buhay. Sila ay naghilaan, nagtulakan at. Lumuluha si David. Nakayuko ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay. At ano? Pilit na tanong ni Reyes. Sumigaw si Carla. Sinuntok ni Aling Nena ang dashboard. Tapos kinuha ni Carla ang isang bagay mula sa likod ng upuan. Isang emergency glass breaker. Ipinulupot niya ito. Hindi ko kailanman inakala na maglalakas loob siyang gawin yon. Agad na lumamig ang temperatura ng silid. Nagtinginan muli ang dalawang investigador. Ang pag-amin na yon ay tumutugma sa sugat sa ulo ni Aling Nena, isang hampas mula sa isang matigas at mapurol na bagay. Ngunit hindi sila maaaring agad na maniwala. Kaya sa palagay mo, dahan-dahang sabi ni Reyes. Sinuntok ni Carla si Aling Nena hanggang sa di. Hindi ko alam. Hindi ko alam na namatay si Aling Nena noon. Akala ko nahimatay lang siya. Nagpanik kami. Sumigaw si Carla. Hinawakan ko ang ulo ni Aling Nena at nakita ko ang dugo. Tapos ay umilaw ang indicator ng dashcam ng kotse. Takot ako. Kaming dalawa ay takot. At sino ang naglagay kay Aling Nena sa trunk? Hindi sumagot si David. Nakayuko lang siya, nanginginig ang kanyang katawan. Malakas na hinampas ni Reyes ang mesa. Sabihin mo. Napatalon si David. Kaming dalawa. Ako ay tumulong. Pero akala ko buhay pa siya. Ako ay gusto lang magtago ng ebidensya ng away. Hindi ko alam na namatay siya. Muling nanahimik ang silid. Ang pahayag na iyon ay naglalaman ng katotohanan, pagkabahala, o isang kasinungalingan na binalak upang makalusot sa akusasyon ng pagpatay. Alam ni Reyes na hindi pa tapos ang interogasyon. Sabi mo sinundan ka ni Carla ng gabing iyon. Paano niya nalaman na sinundo mo si Aling Nena? Walang tingin na tiningnan ni David. Dahil ginagamit niya ang aking cellphone. Humalukip-kip si Reyes. Kaya mas obsessed si Carla sa'yo kaysa sa inaamin mo. Kinagat ni David ang kanyang labi. Sa tingin ko nga. Habang nagaganap ang interogasyon, mabilis na kumilos ang iba pang team ng investigador papunta sa inuupahang bahay ni Carla. Ang bahay na iyon ay nasa labas ng bayan. Isang siksikan na lugar na may maraming makipot na eskinita na tila angkop para sa pagtatago. Nang dumating sila, mahigpit na nakakandado ang inuupahang bahay ni Carla. Sarado ang mga bintana ng madilim na kurtina na tila ayaw ng bahay sa liwanag. Kumatok sila sa pintuan ng paulit-ulit, ngunit walang sumagot. Nagbigay ng senyas ang team leader. Sinipa ang pintuan hanggang sa bumukas. Sa loob, mas magulo ang kapaligiran kaysa sa bahay ni David. Walang laman ang lahat ng drawer, magulo ang mga damit at nakabaligtad ang kutson. Malinaw na nagmadali si Carla sa pag-alis matapos malaman na nahuli si David. Ngunit may isang bagay na nagpanlamig sa dugo ng mga investigador. Sa vanity table, nakita nila ang larawan ni Aling Nena. Nilagyan ng pulang marker ang mukha nito. Isang malaking bilog ang pumalibot sa ulo ni Aling Nena. At sa ilalim ng larawan na yon ay may isang maliit na tala na may hindi matatag na sulat kamay. Kung hindi lang siya nakialam. Muli sa istasyon ng pulisya. Hindi pa tapos ang interogasyon. Nagpatuloy si Reyes ng may mas malambot ngunit nagpipilit na tono. Iyan ang iyong bersyon. Ngunit susuriin din namin ang bersyon ni Carla. At kung sino man sa inyo ang nagsisinungaling, alam mo ang kahihinatnan. Mahinang tumango si David. Pero tandaan, muling sabi ni Reyes, tinitigan ng diretsyo sa mata ni David. Kasangkot ka pa rin, inilagay mo pa rin ang biktima sa trunk,
hinayaan mo pa ring mamatay si Aling Nena nang walang tulong. Umiyak muli si David. Sa pagkakataong ito, mas malalim. Ako, takot lang ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ang takot ay hindi dahilan, matatag na sagot ni Reyes. Ang takot ay hindi alibi. Ang boses na yon ay tumama sa puso ni David na parang mabigat na martilyo. Nasaan si Carla ngayon? Tanong ni Reyes. Ako, hindi ko alam. Sabi niya alis siya ng malayo. Takot siya na mahuli. Sabi niya lahat ng ito ay kasalanan ni Aling Nena. Talagang naniniwala siya na sinira ni Aling Nena ang kanyang buhay. Sumandal si Reyes sa upuan. Ang pahayag ni David at ang mga ebidensya sa crime scene ay ngayon ay bumubuo ng isang malaking bilog na tumutukoy sa isang mahalagang katotohanan. Na si Aling Nena ay hindi pinatay dahil sa paghihiganti sa utang, hindi rin dahil sa sindikato, hindi rin dahil sa isang taong gustong pagnakawan siya. Naipit si Aling Nena sa isang bilog ng selos, obsesyon, at pagkabahala ng dalawang taong nabubuhay sa kasinungalingan. Ngunit ang problema, parehong sina David at Carla ay may motibo, pagkakataon, at alibi na nagpapawalang saysay sa isa't isa. Sino ba talaga ang sumuntok kay Aling Nena hanggang sa mawalan siya ng buhay? Totoo ba na si Carla ang nag-iisang salarin? O may bahagi ba ng kwento na sadyang itinago ni David upang iligtas ang kanyang sarili? Lalong tumindi ang hidwaan nang kumalat ang balita ng interogasyon sa mga residente. Galit na galit ang pamilya ni Aling Nena, lalo na dahil biglang lumabas ang pangalan ni Carla bilang bagong suspect. Ngunit, hindi pa maaaring magbigay ng katiyakan. Dahil hanggang sa gabing iyon, kahit na nagpadala ang pulisya ng malaking team, nawawala pa rin si Carla. At ang pagkawala ni Carla ay nagbubukas ng pinto sa pinakanakakatakot na posibilidad sa investigasyon na ito. Na ang tunay na katotohanan ay mas brutal, mas komplikado, at mas masakit kaysa sa inamin ni David. Ang langit sa Batangas ng umagang iyon ay mukhang kulay abo na tila kasama sa kalungkutan na bumabalot sa buong bayan. Mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay David at mas mabilis pa ang mga tsismis na si Carla ang salarin na matagal nang nakatakas. Ngunit walang sinuman ang tunay na handa na harapin ang katotohanan na mabubunyag ng gabing iyon. Ang katotohanan na sisira sa imahe ng maraming tao tungkol sa kung sino talaga si Aling Nena, sino talaga si David, at kung ano ang matagal nang nakatago sa likod ng kanilang relasyon na tila isang ordinaryong problema. Sa huli, natagpuan si Carla na nagtatago sa isang murang homestay sa Laguna, humigit kumulang 2 oras mula sa Batangas. Nang sinipa ng pulisya ang pintuan ng kanyang pinagtataguan, nakaupo siya sa sahig na nakayakap ang kanyang mga tuhod. Magulo ang kanyang mukha, gusot ang buhok, at pula ang kanyang mga mata na tila hindi natulog sa loob ng ilang araw. Sa tabi niya ay may ilang piraso ng papel na may sulat na magulo. Mga tala tungkol sa takot, galit, at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Aling Nena. Hindi lumaban si Carla. Mahinang sabi niya nang ilagay ang posa sa kanyang pulso. Hindi ko balak patayin siya. Gusto ko lang siyang huminto. Ang pahayag na iyon ay nagpakilabot sa mga opisyal at kasabay nito ay nagpakumpleto sa nawawalang piraso ng puzzle. Sa silid ng interogasyon, nakaupo si Carla na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Blanko ang kanyang mukha. Tila naubos na ang lahat ng kanyang lakas at galit. Matatalim na tiningnan siya ni Inspector Reyes na pagtanto na ang babaeng ito ay nasa bingit ng pagkasira ng isip, ngunit mayroon pa ring katotohanan na kailangan niyang ibunyag. Ikwento mo mula sa simula, pakiusap ni Reyes. Huminga ng malalim si Carla, nanginginig ang boses. Si David, hindi niya kailanman balak iligtas ako. Sinasamantala niya ako, nilalapitan ako, kinukuha ang pera ko, nangungutang dito at doon, nang angako na iiwan ang kanyang asawa para sa akin, pero lahat iyon ay kasinungalingan. Bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit nagpatuloy siya. Lalong lumalaki ang utang ni David at tuwing siya ay nasa bingit, pinipilit niya akong makisama sa kanyang kasinungalingan. Nang magsimula akong tumanggi, nagbago siya. Sinabi niyang si Aling Nena lang ang makakatulong sa kanya na makalabas sa problema. Pero sinabi din niya na banta si Aling Nena dahil masyadong maraming alam si Aling Nena. Pinanliitan ni Reyes ang kanyang mga mata. Anong klaseng banta? Pinunasan ni Carla ang kanyang ilong. Sinabi niya na gustong ibunyag ni Aling Nena ang aming relasyon.
Sinabi niya na mawawalan ako ng trabaho, pamilya, kinabukasan dahil kay Aling Nena. Inimpluwensyahan niya ako, pinaniwala niya ako na kinamumuhian ako ni Aling Nena, na gustong sirain ni Aling Nena ang buhay ko. Ang pangungusap na iyon ay nagpalamig sa silid. Pero patuloy ni Carla nang basag ang boses. Ngayon alam ko na gustong tulungan ako ni Aling Nena. Gusto ni Aling Nena na iwanan ko si David. Gusto niya na huminto ako sa pamumuhay sa kasinungalingan. Pero noon ay bulag ako. Humalukip-hip si Reyes, kaya si David ang nag-udyok sa'yo. Mahinang tumango si Carla. Sinabi niya na sadyang nakipagkita si Aling Nena sa kanya ng gabing iyon upang ibunyag ang lahat sa akin. Alam niya na hindi ako tatahimik. Alam niya na pupunta ako. Sadyang pinagkita kami ni David. Siya ang nagsabi sa akin ng kanilang lokasyon. Sinabi niya na kung gusto kong pigilan si Aling Nena. Iyon ang tanging pagkakataon. Dito nabunyag ang pinakamadilim na bahagi. Pagpasok ko sa kotse, agad kong nakita si Aling Nena. Hindi siya galit, hindi siya nagmumura, pero ang kanyang mga salita ang nagpasabog sa akin. Ano ang sinabi niya? Ipinikit ni Carla ang kanyang mga mata. Sinabi niya, kailangan mong umalis sa relasyon na ito. Ikaw ay biktima lamang. Mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ko na napahiya ako, na tila hinusgahan akong bobo. Sumigaw ako, sumigaw si David, sinubukan ni Aling Nena na magpatahimik. At doon ko kinuha ang glass breaker na yon. Hindi ko balak patayin siya. Gusto ko lang siyang huminto sa pagsasalita. Bumaba ang boses ni Carla at naging bulong. Sinuntok ko siya ng isang beses. Isang beses lang. Natahimik si Aling Nena. Sumigaw si David nang nagpapanik. Agad akong natauhan. Pero huli na. Sinabi ni David na kailangan nating itago ang katawan ni Aling Nena. Sinunod ko lang. Takot ako. Sinabi niya na magiging ligtas kami kung magtutulungan. Nakayuko si Carla, nanginginig ang kanyang mga balikat. Lumabas na nagsinungaling na naman siya. Nang habulin kami ng pulisya, tumakas siya mag-isa at iniwan ako. Nakinig si Reyes sa lahat ng iyon nang hindi lumilihis ang mukha. Alam niyang ang katotohanan ay bihirang dumating sa itim at puting anyo. Ngunit ang sinabi ni Carla ay nagbukas ng pinto patungo sa pinakamadilim na motibo. Hindi lang sinasamantala ni David si Aling Nena, sinasamantala rin niya si Carla. Pinag-away niya ang dalawang babae upang iligtas ang kanyang sarili mula sa kanyang utang, mula sa kanyang sindikato, mula sa kanyang tahanan, mula sa kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. At nang matapos ang planong iyon sa pagkamatay ni Aling Nena, pinili niyang tumakas habang hinahayaan si Carla na mamuhay sa pagsisisi. Ilang oras matapos ang pag-amin na iyon, tinipon ng mga investigador ang lahat ng ebidensya, pahayag, at mga recording ng interogasyon. Ang kasong ito ay sa wakas ay nagkaroon ng malinaw na balangkas. Si Carla nga ang sumuntok kay Aling Nena hanggang sa mawalan siya ng malay at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit ang gawaing iyon ay nagmula sa pag-uudyok, manipulasyon, at kasinungalingan ni David na binalak upang burahin ang bakas ng kanyang utang. Sadyang pinagkita ni David ang dalawa, sadyang pinukaw ang hidwaan, at sadyang sinamantala ang mental na kondisyon ni Carla. Pareho silang responsable, ngunit sa iba't ibang paraan at parehong madilim. Nang pirmahan ang huling ulat, ang kapaligiran ng istasyon ng pulisya ay tila pinipindot ng mabigat na moral na pasanin. Walang nanalo sa kasong ito. Walang lumabas ng walang sugat. Maging ang paglalabas ng katotohanan ay masakit. Dahil ang katotohanan mismo ay nilikha mula sa pagdurusa ng mga walang sala. Yumanig ang Batangas nang ipahayag ang resulta ng investigasyon sa publiko. Ang mga residente na nakakakilala kay Aling Nena bilang isang mabait na babae ay hindi matanggap na siya ay naging biktima ng isang napakalupit na intriga. Ang bahay ng pamilya ni Aling Nena ay napuno ng mga nagluluksa, hindi para makiramay sa kanyang bangkay. Dahil tapos na yon sa nakaraang bahagi, kundi para makiramay sa katarungan na huli nang dumating. Walang tigil na umiyak ang ina ni Aling Nena, hindi dahil pinatay ang kanyang anak, kundi dahil matagal nang pinapasan ni Aling Nena ang pasanin ng maraming tao nang hindi humihingi ng kapalit. Nena, bakit kailangan mong tulungan ang mga taong sadyang nanakit sa iyo? Sabi niya habang yakap ang larawan ng kanyang anak.
Samantala, nagsimulang pag-usapan ng mga residente ang madilim na bahagi ni David at Carla. Marami ang hindi makapaniwala, marami rin ang galit. Ngunit, isang bagay ang nagbubuklod sa lahat. Ang takot na ang nangyaring krimen ay napakalapit, napakakaraniwan, napakatao. Si Carla ay kinasuhan ng pagpatay dahil sa emosyon at pagkabahala na pinukaw. Si David ay kinasuhan ng dalawang mabigat na kaso, pagpaplano, manipulasyon, at pagtatangkang itago ang ebidensya. Magkahiwalay silang nakaupo sa selda. Ngunit ang PC na nagkokonekta sa kanila, ang kasinungalingan, kasakiman, at pagtataksil ay hindi kailanman mapuputol. Nang marinig ni David ang pag-amin ni Carla, nadurog ang kanyang mukha. Sinisisi niya si Carla, sinisisi ni Carla si David, at pareho nilang sinisisi ang sitwasyon. Ngunit, sinumang nakakakita mula sa labas ay alam na sila mismo ang lumikha ng sitwasyon na yon ng magkasama. Natapos ang kaso ni Aling Nena, ngunit hindi ang mga sugat na iniwan nito. Natuto ang pamilya na tanggapin ang mapait na katotohanan na ang tunay na kabaitan ni Aling Nena ang nagdala sa kanya sa panganib. Natuto ang mga residente ng Batangas na ang isang maliit na apoy ay maaaring magsunog ng isang barangay. At natuto ang pulisya na ang pinakamahirap na krimen ay hindi ang krimen na ginawa ng mga kaaway, kundi ng mga taong dapat ay nagmamahalan. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang kwento ni Aling Nena ay nag-iwan ng isang mensahe na hindi kailanman malilimutan ng sinuman, na ang mabuting intensyon na walang proteksyon, tiwala na walang pag-ingat, at pag-ibig na walang hanggan ay maaaring maging isang tahimik na daan patungo sa trahedya. At ang Batangas, isang maliit na bayan na karaniwang tahimik, ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati.